sharing my Singapore experience day 1 at day 2 para na din sa mga nagtatanong kung kamusta ang mga naging experience ko dito. Hehe! Lunes nang tayo'y nagparagtanga. Hello, hello mga papansin! Hehe! Medyo nerve-wracking yung experience pala. Nakaka-nervous siya. Akala ko parang, ano ba to? Pero bakit ganun ko yung isip tapos kinagal? Kailangan pang anuhin. Basic. At ayun na nga, pagkatapos namin dumaan ng immigration ay dumiretso na kami sa gate namin para doon na lang mag-antay. Nga pala, share ko lang, ito nga pala ang aking first international flight. Nga pala, kasama ko din yung mga kaibigan ko galing sa The Dreamer Singing Contest Season 1. At doon din sa competition na yun kami nagkita-kita. Okay, samahan niyo po ako maglabas sa Singapore. Oo. Tapos ang gagamitin niya may dalang sabon si Marco. Panlabo? O, di ba Marco? May dalang ka na sabon naman. Uwawalipit mo yun. More pieces for inflation and a whistle and light for cutting. Kasi sobrang takot nagsisignan talaga. For trafficking of any controlled drugs, including cannabis products, or cannabis article, is an offense under Singapore's Misuse of Drugs Act. After 2 hours ng biyahe, bumaba na rin kami sa Changi Airport at agad namin pinakapala ng aming mga mukha at maging bida-bida dito. Okay lang naman kasi wala naman kami kasamang mga kapwa Pilipino na manghuhusga sa amin pag naglalakad kami na parang timang dito. Model lang toyo, model lang sabon sa pagpapatuloy ng aming adventure. Napakaganda pala ng kanilang airport dito, guys. At nilabas na rin namin ang aming passport para makalabas at makasakay na ng bus. Unang bus. At ayun na nga, pagdating namin sa aming hotel, ay agad naming inayos yung mga gamit namin. Chinek din namin kung may mga nawala. At dahil curious din ako kung anong disenyo din yung nasa kabilang room, ay agad akong nagpaturo sa kanila. At sabi ko sa kanila, mukhang may kama din kayo. Kasi sa amin may kama, kaya agad ako pumasok. Sabi ko, ano kaya itsura yung magiging loob ng kanilang room? Sa sobrang likod ng aking mga bahay, agad na rin ako pumasok at matingnan ng kanilang room. At aking napagtanto, parehas lang pala ang disenyo ng kabila katulad sa amin na may 2 kama. Hehe! At sinabihan na rin kami ng mga kasamahan namin na mag-ayos kasi kakain kami sa labas. Hehe! Dito nga pala kami kumain sa may Saizeriya. Hindi ko nga alam kung tama ba ang pagbigkas ko. At agad bumungad sa amin ang kanilang menu. Hehe, sabi ko sa kanila, pahanap kung may palabok. Sabi ko yung o-orderin ko yung putok-batok pero wala dito sa menu. At ang ilan pala sa amin ay nakapili na. Agad akong kinabahan kaya ginaya ko na lang din yung mga order nila. At alam nyo ba, isa sa kinabahala ko, paano tayo mag-order dito? Iba ang lingwahe nila, hindi tayo marunong mag-English. Buti na lang, may isa kaming kasamahan marunong mag-English. Sabi ng kasamahan namin, I order this, and this one. Baka maniwala agad kayo ha, hehe. Ano ate? Wait lang, Ano Ay, ano po yan? Takoyaki. Alam
alam ko na. Tilapia. Gagalitan mo. Nabasag. Anong isda ang nagtatrabaho? Ano? Hindi office. Official. Official pala. Sasakit ang ulo mo pag kami kasama. Anong reward sa mga isda sa mga Alam ko na. Pwede goldfish. Any true fish? Anong isda? Anong isda? Ay, hindi isda. Anong isda? Ha? Pati ako nag-loading ako eh. Huwag na lang. Anong isda ang mahilig sa skincare? Eh di, fish wash. Fishball. Fish. Ano? Kumikawin na fish stick. Hindi. Nakagawon. Fishball. Hindi. Ano? Hindi niya alam? Hindi niya alam? Ano? Ano? Eddie. Sup. Hey! Sapsay! Ayan.